Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong September 28, 2022, sa Chifa Alexander Restaurant, isang tahimik na gabi, payapang kapaligiran at mga usapang puno ng kasayahan ang bumabalot sa paligid. Ngunit bigla itong nagbago sa isang iglap, isang sigaw, takot at kaguluhan. Isa sa mga bisita ay hindi nakaligtas. Ang pangyayaring yon ay kinasangkutan ni Shirley Silva, isang dalagang may magulong pinagmulan na nagawa ang isang bagay na hindi inaasahan. Pero paano ito nangyari? Ano ang nagtulak sa kanya sa ganoong sitwasyon? Isa ba siyang tunay na salarin o isang taong itinulak lamang ng kanyang karanasan? Si Shirley Silva ay pinanganak noong 1996 sa Esperanza, isang komunidad sa lungsod ng Calao, Peru. Nakilala bilang isa sa mga pinakamahirap na lugar doon. Mula pagkabata ang kanyang kapaligiran ang humubog sa kanyang pagkatao. Sa isang lugar kung saan mahina ang walang laban, natutunan niyang makibaka para mabuhay. Lumaki siya sa isang pamilyang binubuo ng 11 magkakapatid. Pinalaki sila ng kanilang ina ng mag-isa. Ang kabuhayan nila ay mula sa kung anong mapagkakakitaan. Paminsan-minsang trabaho, pagtitinda sa kalsada, at iba pang paraan na minsan ay nasa gilid ng legalidad. Madalas ay kapos sila at ang pagkain ay nakadepende lang sa kung ano ang mahahanap sa araw-araw. Ang kanilang tahanan ay isang barong-barong na gawa sa kahoy at yero. Wala itong maayos na tubig. Madalas nagkakaproblema sa kuryente at may bubong na tagpi-tagpi. Sa labas naman, pinamumunuan ng mga gang ang mga kalsada. Laganap ang ilegal na gawain at palaging may kasamang panganib ang buhay. Karaniwan na lamang na may mga taong bigla na lang nawawala at walang nagtatanong. Ito ang mundong kinalakihan ni Shirley. Isang mundong nagturo sa kanya na huwag ang magtiwala at manatiling matigas ang loob. Bata pa lang siya, kapansin-pansin na ang pagiging agresibo at malamig ang damdamin. Sa paglalaro, madalas siyang dominante. Mahigpit at nananakit kapag hinahamon. Napansin ito ng kanyang pamilya at nakita ang mga nakababahalang ugali na unti-unti nang lumalabas sa kanyang pagkatao. Ang iyak ng kanyang nakababatang kapatid ay hindi nagdulot ng awa kay Shirley. Ito'y nakakatawa para sa kanya. Ang pagod ng kanyang ina ay hindi rin niya pinapansin. Sa elementarya, inilarawan siya ng mga guro bilang tahimik ngunit mahirap hulaan ng kilos. Iwas siya sa pakikihalo-bilo sa mga kaklase. Madalas nag-uumpisa ng gulo at kapag pinupuna, ang tugon niya ay galit o kawalan ng pakialam. Wala siyang interes sa pag-aaral, kulang sa malasakit, at hindi rin siya nagiging mausisa tungkol sa mundo sa kanyang paligid. Kahit paulit-ulit siyang naparusahan, hindi siya natitinag, bagkus lalo pang lumala ang kanyang ugali. Habang siya lumalaki, mas lalong naging malinaw na hindi siya nakakabuo ng emosyonal na koneksyon, hindi sa pamilya at hindi rin sa iba. Kahit ang kanyang ina na walang sawang nagsikap abutin siya ay hindi man lang niya pinakinggan. Ngunit may natutunan si Shirley ng maaga. Ang takot ay kapangyarihan. Unti-unti niyang natutunang manipulahin ang kanyang mga nakapapatang kapatid sa pamamagitan ng pagbabanta at panlalait para makuha ang gusto niya. Hindi ito basta depensa. Ito ay isang sinudyang taktika upang samantalahin ang kahinaan ng iba. Sa kanilang tahanan, hindi siya nagpapakita ng damdamin at wala rin siyang ginagawa. Sa Esperanza, ang ganitong pag-uugali ay hindi itinuturing na kakaiba. Sa halip, nakikita itong tanda ng lakas. Doon, ang tanging mahalaga ay makaligtas at ang tibay ni Shirley ang naging palatandaan na baka siya makaahon balang araw o kahit papaano itatatak sa lipunan. Ngunit sa halip na makawala sa impluwensya ng kanyang kapaligiran, siya mismo ang naging salamin nito. Hindi lang siya hinubugan ng kanyang paligid, ito mismo ang lumikha sa kanya. Walang matandang gumabay para baguhin ang kanyang landas. Pagsapit niya ng teenagers, hindi na lamang siya isang problemadong dalaga. Siya ay naging isang taong kinatatakutan, mapag-isip, walang damdamin at handang lampasan ang anumang balakid basta't makuha ang kanyang nais.
Isang araw sa paaralan, may kaklase na nagbityo ng biro tungkol sa kanyang kasuotan. Hindi siya nakipagtalo. Bigla niyang hinugot ang isang matalim na bagay at sinaksak ang kanyang kaklase sa balikat. Nakaligtas ang biktima, ngunit ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa buong komunidad. Hindi sila makapaniwala na ang isang dalaga sa murang edad ay gagawa ng ganoong kabrutal at planadong hakbang dahil lamang sa isang maliit na bagay. Hindi yon basta padalos-dalos. Isa itong sadyang desisyon. Pagkatapos noon, hindi na muling bumalik si Shirley sa paaralan. Walang formal na expulsion at wala ring kumumbinsi sa kanyang bumalik. Ang pagkawala niya sa klase ay halos hindi man lang napansin. Sa kanilang lugar, ang edukasyon ay hindi palaging prioridad at ang pag-alis sa eskwela ay itinuturing na normal kaysa ituring na kapikuan. Matapos iwan ng pag-aaral, mas madalas na niyang sinasamahan ng kanyang ina na dinala siya sa mundo ng impormal na pagtatrabaho sa kalsada. Hindi ito tulad ng karaniwang trabaho. Sa halip, ito'y mga paminsang racket ng pagtitinda ng mga murang gamit sa bangketa, pamumulot ng mga bagay na pwedeng i-recycle at pagsama sa mga nagtitinda sa kalye para lang may maipantusto sa araw-araw. Di nagtagal, ipinakilala siya ng kanyang ina sa ilang kababaihan na sangkot sa mga gawain sa ilalim ng anino ng lipunan, mga paraan ng pamumuhay na ikinabubuhay ng maraming tao sa kanilang komunidad. Hindi tumutol si Shirley. Hindi siya nagtanong. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng normal na buhay. Ang kawalan niya ng emosyonal na tugon ay hindi lamang sa mga sitwasyong kinahaharap niya, kundi pati na rin sa mga tao. Ang paghihirap ng iba ay hindi niya alintana. Hindi rin siya naghahanap ng pagmamahal o pagkilala. Ang kanyang pagkawalang damdamin ay hindi lang basta kanyang ugali. Ito ay resulta ng kanyang naging karanasan. Habang tumatagal sa kalsada, lalo pang tumigas ang pagkatao ni Shirley. Ang dating simpleng pagiging palaban ay naging ganap na pagiging dominante. Nagsimula ito sa matatalim na salita, nauwi sa mga pagbabanta at kalaunan ay naging pisikal na pananakot. Hindi siya natatakot sa mga lalaki, hindi siya umaatras sa mga konfrontasyon. At kapag may nagtangkang mangibabaw sa kanya, mabilis at matindi ang kanyang ganti. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya nagbubukas ng damdamin kahit sa sarili niyang ina. Ang kanyang buhay ay naging mekanikal. Kumita ng pera, tapusin ang gawain at alisin ang mga balakid. Ang lahat ng iba pang emosyon, pagdududa at malasakit ay isinantabi na niya. Nakikipag-ugnayan si Shirley sa labas ng kanyang mundo kapag talagang kinakailangan lang. Ang pagiging hiwalay sa lipunan ay naging normal sa kanya. Wala siyang matalik na kaibigan. At kahit ang mga kakilala ay lumalayo, ang mga taong nakakasalubong niya sa kalsada ay madalas magbanggit ng iisang bagay. Ang kanyang walang laman na titig, kahit nasa tabi lang siya ng isang tao, para bang wala siya mismo. Hindi tumutukon sa pakiusap o kahit sa babala. Wala ring bakas ng takot sa kanya at iyon mismo ang nakapagpapakaba sa iba. Samantala si Freddy Ramirez ay mula sa Venezuela. Tumakas siya patungong Peru dala ang bumagsak na ekonomiya at kawalan ng oportunidad sa kanilang bansa. Sa Lima, sinikap niyang magsimulang muli. Naghanap ng trabaho bilang kusinero, nagrenta ng maliit na kwarto at nanatiling tahimik ang pamumuhay. Napansin ng mga tao sa paligid niya ang kanyang pagiging magiliw at mahinahon. Hindi siya palaaway, iniiwasan niya ang tensyon, madaling magbigay at marunong gumalang sa kapwa. Dahil dito, marami ang nagustuhan siya, pero naging dahilan niya yon para makita siya bilang madaling punteriyahin. Ang una niyang pagkikita kay Shirley ay tila aksidente lamang, basta na lang itong lumitaw. Maaaring sa paborito niyang cafe o kaya sa kalsada. Sa anumang paraan nabigla siya, mabilis ang naging koneksyon nila. Diretso magsalita si Shirley, matapang at marunong humawak ng usapan. Si Freddy na nakasanayan ang pagiging mapagkumbaba at banayad ay hindi nakakita ng masamang senyales. Ang inakala niyang pagiging palaban at tiwala sa sarili ni Shirley ay itinuring niyang positibong katangian. Sa simula, mukha itong karaniwang ugnayan.
simpleng pagkikita, kwentuhan at pagsasama. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting lumabas ang pagkontrol ni Shirley. Siya ang nagtakda ng mga patakaran. Nilimitahan niya kung sino ang pwedeng kausapin ni Freddy, humihingi ng ganapan na pagsunod, at binabantayan ang bawat kilos nito. Sinusuri niya ang telepono ni Freddy. Hinihinga ng paliwanag sa bawat oras at nakikialam sa mga bagay na hindi naman niya saklaw. Si Freddy, sa kagustuhang manatiling maayos ang lahat, ay nagtangkang magpaliwanag, makiusap at umiwas sa gulo. Ngunit ang bawat kompromiso ay lalo lamang nagpapatibay ng hawak ni Shirley sa kanya. At habang lumilipas ang panahon, ang kanilang relasyon ay unti-unting napunta sa mas madilim na direksyon. Nagsimula lamang sa matitinding salita, ngunit di nagtagal ay nauwi ito sa emosyonal na pagsabog, mga paratang ng pagtataksil, pagbabanta ng paghihiwalay, at kalaunan ay pisikal na komprontasyon. Isa sa mga unang seryosong insidente ay nang hindi sinagot ni Freddy ang tawag ni Shirley. Bigla niya itong sinaktan sa mukha at napunit ang labi. Hindi ito isinumbong ni Freddy sa kahit kanino. Hindi siya lumaban, hindi siya nagsampa ng reklamo, at hindi rin ito nabanggit kahit sa mga taong malapit sa kanya. Inisip na lang niya na yun ay bunga ng emosyonal na pagputok at umaasang hindi na mauulit. Ngunit nangyari pa muli higit sa isang beses, lalong tumitindi at nagiging hindi mahulaan ang kanilang mga pagtatalo. Bigla na lang siyang pagbibintangan ni Shirley na walang galang o hindi tapat sa kakukuha ng kutsilyo sa kusina at tatakutin siya. Sa isang pagkakataon, tinutukan siya sa leeg. Sa isa pa, hinampas siya sa patok gamit ang kawali. Ilang beses ding nagpagamot si Freddy, ngunit palagi niyang idinadahilan na aksidente lamang ang mga pinsala. Walang ulat na naitala sa pulisya. Naging paulit-ulit ang kanilang hiwalayan. Kapag sinusubukan ni Freddy na lumayo, pinapatay niya ang kanyang telepono at nawawala ng ilang araw. Ngunit lagi siyang natatagpuan ni Shirley. Bigla itong sumusulpot, umakatok ng malakas sa mga bintana, sumisigaw at nag-iingay sa publiko. Minsan siya mismo ang bumabalik ng kusa, umaasa na makakaroon ng panibagong simula. Sa ibang pagkakataon, takot ang nagtutulak sa kanya na bumalik. Takot mula sa banta ni Shirley na walang sino man ang tatanggap sa kanya kapag tuluyan siyang lumayo, at pinaniwalaan niya yun. Sa mata ng iba, nananatili siyang magalang at mabait, pero kapansin-pansin ang kanyang pagbabago. Naging tahimik siya, hindi na gaanong nagpapahagi tungkol sa kanyang buhay. Tinatago niya ang kanyang mga sukat. Napansin ng kanyang mga katrabaho na siya'y naging balisa, bihira ng tumawa at hirap sa pagtulog. Gayunpaman, araw-araw pa rin siyang pumapasok sa trabaho at ginagawa ang kanyang tungkulin ng buong tiyaga. Hindi itinuring ni Freddy ang sarili bilang biktima. Sa isip niya, siya pa rin ang may kontrol. Naniniwala siyang kaya niyang baguhin si Shirley, na kaya niyang ipakita rito ang ibang paraan, at darating ang kapayapaan sa pamamagitan ng pasensya. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nauwi sa wala. Pagsapit ng taglakas ng 2022, halos ganap ng hawak ni Shirley ang buong buhay ni Freddy. Tumigil na si Freddy sa pagtatangkang lumayo. Tinanggap niya na ang kanyang buhay ay umiikot na lamang sa mga patakaran ni Shirley. Sa huling mga buwan, ang tanging ginawa niya ay umiwas, manahimik, huwag kontrahin at iwasan ang anumang bagay na maaaring magpasikalab sa galit nito. Ngunit hindi yun naging sapat upang mailigtas siya. Noong gabi ng September 28, 2022, dumating sina Shirley at Freddy sa Chifa Alexandra, isang simpleng restaurant na naghahain ng pagkain Chinese Peruvian sa distrito ng La Victoria, malapit sa sentro ng Lima. Umupo sila sa likurang bahagi ng kainan. May iba pang mga customer na abala rin sa kanilang pagkain, karaniwan lamang ang gabi. Si Freddy ay kalmado ang mukha, kumakain ng payapa, nakikipag-usap at walang anumang palatandaan ng kaba. Samantalang si Shirley ay tila tensyonado. Halos hindi man lang ginalaw ang kanyang pagkain. Kakaunti ang sinabi at bakas sa kanyang mukha ang pagkailang at kawalan ng emosyon. Inilarawan siya ng mga saksi bilang malamig, hindi galit, hindi rin malungkot. Ngunit nakakapanindig balahibo ang kanyang katahimikan.
Walang pagtatalo bago ang pangyayari, walang sigawan, walang insulto. Ayon sa CCTV at sa mga saksi, patuloy lang na kumakain si Freddy ng tahimik, hindi namamalayan ng mangyayari. Si Shirley nang hindi nagsasalita ay biglang naglabas ng kutsilyo at inumpisahan ng pag-atake. Umabot sa 8 saksak ang tinamo ni Freddy. Ang unang tama ay sa kanyang leeg, kasunod ang sa dibdib at tiyan. Lahat ng ito ay naganap sa loob lamang ng ilang segundo. Tumayo si Freddy at sinubukang makalayo. Ngunit muli siyang tinamaan. Bumagsak siya malapit sa counter. Dumudugo ng matindi. Nagkaroon ng matinding gulo. May mga sumisigaw. Ang ilan ay nagtangkang pigilan si Shirley. Ngunit nakatayo na siya ng hiwalay, tila walang emosyon. Nagkagulo sa buong restaurant. Ang ibang mga customer ay tumakbo palabas ng kalsada. Ang mga empleyado ay agad na tumawag ng saklolo. May isang bisita na nagdesisyong tulungan si Freddy, ngunit kritikal na ang kanyang kalagayan. Pagdating ng mga paramedics, kinumpirma nilang hindi na siya nakaligtas. Hindi tumakbo si Shirley, nanatili siya malapit sa pintuan. Pinagmamasdan ang nangyayari na may kalmadong anyo at walang emosyon sa mukha. Ayon sa mga saksi, hindi siya nagmukhang natatakot o nagkukuluhan. Nanatili ang kanyang ekspresyon na walang mapapasa. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya sa restaurant sa normal na paglalakad. Hindi nagmamadali at walang anumang pagtatangkang magtago. Pagkatapos ng insidente, nagtungo siya patungo sa Central Bus Terminal. Hindi siya nagbago ng anyo, hindi itinapon ang ginamit na kutsilyo at hindi gumawa ng anumang hakbang upang maiwasan na matagpuan. Kalaunan, kinumpirma na sumakay lamang siya ng taxi at umalis. Ang pag-atake kay Freddy ay mapangahas, planado at walang bakas ng pagkataranta. Mula sa simula habang nangyayari at hanggang matapos, ipinakita ni Shirley ang ganap na kontrol at kawalan ng pag-aalinlangan. Pag-alis niya sa restaurant, naglibot siya sa lungsod, pumasok sa mga tindahan at dumaan sa tabi ng mga estranghero. Wala siyang malinaw na plano ng pagtakas. Para bang may hinahanap lang siyang malalapitan at ang taong yun ay si Francisco, isang kakilala na paminsan-minsan ay nakakausap niya. Makalipas ang 2 oras matapos ang pangyayari, nakita siya ni Francisco. Sa unang tingin pa lang, handama na nitong may kakaiba. Tahimik si Shirley, kalmado at kakaunti ang sinasabi. Hanggang sa diretsahan niyang sabihing may napatay ako. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Francisco. Kaya ipinakita ni Shirley ang isang artikulo online. Kumalat na ang balita. Binanggit ang pangalan ni Freddy, isang kutsilyo at kinumpirmang wala na itong buhay. Gulat na gulat si Francisco. Pagkaraan, iminungkahin niyang gumawa sila ng video. Pumayag si Shirley. Binuksan niya ang kamera at tinanong ito ng diretsahan. Walang pag-aalinlangan ng sagot. Oo, ako ang may gawa. At karapat-dapat lang ito sa kanya. Hindi mahaba ang video, ngunit malinaw ang mensahe. Pagkatapos noon, nagtungo silang dalawa sa isang hotel. Umupa ng kwarto si Shirley at umorder ng inumin. Sa loob, kumilos siya na para bang walang kakaiba. Umiinom, naninigarilyo at nakikipag-usap ng karaniwan. Tahimik na pinagmamasdan siya ni Francisco. Hindi sigurado kung ano ang susunod niyang gagawin. Nakaramdam siya ng kaba. Ngunit si Shirley ay hindi napakita ng anumang agresyon laban sa kanya. Tahimik lang si Shirley. Minsan ay nagsasalita ng paunti-unti. Pagkalipas ng ilang oras, nagdesisyon si Francisco. Tumawag siya sa mga otoridad at iniulat ang kinaroroonan ni Shirley. Sa mga sandaling yon, aktibo nang hinahanap ng mga pulis si Shirley. Sa tulong ng mga salaysay ng saksi at mga kuha ng CCTV, natukoy na ang posibleng lugar kung saan siya nagpunta. Ibinigay ni Francisco ang eksaktong address ng hotel nang hindi sinasabi kay Shirley na nakipag-ugnayan na siya sa pulisya. Bandang 8:00 ng umaga, dumating ang mga pulis sa hotel. Ang pag-aresto ay naganap ng walang anumang pagtutol. Binuksan ni Shirley ang pinto, tumingin sa mga pulis at hindi man lang nagtanong. Hindi siya nakipagtalo, hindi sinubukang tumakas. Pinahintulutan niyang siya ay pusasan at tahimik na naglakad papunta sa sasakyan. Ang buong pangyayari ay nasaksihan ng mga empleyado ng hotel at ilang nakatambay sa labas. Iisa ang kanilang naging reaksyon. Hindi sila makapaniwala.
na ang payapang anyo ng dalagang yun ang siyang responsable sa ganoong matinding krimen. Matapos maaresto, dinala si Shirley sa presinto. Doon din nanatili siyang kalmado. Hindi niya itinanggi ang naganap, hindi humingi ng abogado, at hindi rin nagtanong ng anumang detalye. Kinikilala niya ang kanyang pagkakakilanlan at diretsong sinabi na alam niya kung bakit siya inaresto. Sa unang ulat ng mga pulis, nakasaad na wala siyang ipinakitang emosyon, walang bakas ng kaba at nananatiling buo ang kanyang kilos. At sa loob ng wala pang 12 oras matapos ang insidente, nasa kustodiya na si Shirley Silva. Ang mga oras na yun lamang ang naging maikling yugto ng kanyang kalayaan sa pagitan ng naganap at ng kanyang pagkakaaresto. Sa panahong yun, walang takot o walang pagsisisi. Tanging malamig na kawalan ng damdamin. Matapos ang pag-aresto, inilipat si Shirley sa Lima Criminal Investigation Unit. Doon siya pansamantalang ikinulong habang hinihintay ang interogasyon. Lahat ng opisyal na nakasalamuhan niya ay iisa ang napansin. Nakakakilabot ang kanyang kawalan ng emosyon. Isinagawa ang opisyal na video recording ng interogasyon. Sa kuha, nakaupo si Shirley ng tuwid, nakahalukip-kip ang mga kamay at malamig ang ngunit matatagang boses. Muling tinanong ng investigador si Shirley, "Nagsisisi ka ba sa ginawa mo?" Direkta ang kanyang sagot, "Hindi, wala akong nararamdaman." Ang kanyang tinig ay malamig at walang emosyon, walang bakas ng kapa o pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ang pahayag ay agad na naisama sa opisyal na talaan. Sa ulat, inilarawan ng kanyang asal bilang emosyonal na hiwalay sa realidad. Lubos na hindi tugma sa bigat ng krimeng ginawa. Dahil sa pinili ni Shirley na manahimik at hindi ipinaliwanag ang kanyang motibo, umasa ang mga investigador sa testimonya at ebidensya. Mabilis na lumipat ang pokus ng kaso sa relasyon niya kay Freddy. Noong una, pinaniniwalaang ang ugat ng krimen ay selos o usaping pinansyal. Ngunit lumitaw ang mga bagong salaysay mula sa mga kakilala ni Freddy na nagbigay ng ibang larawan. Isang kasamahan niya sa trabaho ang nagsabing dumating si Freddy sa kusina na may mga pasa. Isa pa ang nagkwento na minsang natulog si Freddy sa loob ng kainan dahil takot siyang umuwi. May dating kapitbahay din na nakarinig ng matinding sigawan, pagbabanta at malalakas na kalapog mula sa kanilang apartment. Nadiskubre rin na minsan nang sinaksak ni Shirley si Freddy sa braso. Hindi nakamamatay, ngunit malalim at nagdulot ng matinding pagdurugo. Noon itinanggi ni Freddy at sinabing aksidente lang yun, pagamat hindi siya nagharap ng reklamo. Nakapagtala ng medikal na ulat ang kalaunan ay naisama sa case file. Kumpirmado rin ng investigasyon na ilang araw bago ang insidente, sinubukan na naman ni Freddy na tuluyang ihiwalayan si Shirley. Lumipat siya ng tirahan, nagpalit ng numero at umiwas sa anumang komunikasyon. Ngunit natuntun pa rin siya ni Shirley. Ipinilit nitong magkita sila. Sa puntong yun, malinaw na nakapagpasya na si Shirley, isang desisyong tinupad niya sa hapagkainan ng restaurant. Dinala sa kaso ang mga eksperto sa psikolohiya upang suriin ang kalagayan ni Shirley. Sa mga paon ng resulta, lumitaw ang mga sumusunod. Una, malinaw na emosyonal na pagkaputol sa realidad, kawalan ng empathy o malasakit, pagtanggi sa mga normal na pamantayan ng lipunan, at higit sa lahat, kawalan ng kakayahang makaramdam ng pagsisisi o konsensya. Sa pagsusuri ng mga eksperto, natukoy na si Shirley ay mentally competent. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang ginagawa at nauunawaan ang mga kahihinatnan. Gayunpaman, malinaw na lumitaw ang mga katangiang kaugnay ng antisocial personality. Nang muling tanungin ng mga investigador, bakit sa pampublikong lugar, bakit sa harap ng maraming tao, direkta ang sagot ni Shirley, "Wala akong pakialam." Hindi niya itinuring na hadlang ang presensya ng iba at hindi rin siya naaapektuhan sa magiging reaksyon ng mga saksi. Ang kanyang mga sagot ay tuwiran, walang pag-aatubili at may kumpiyansa. Sa huli, napagpasyahan ng investigasyon na ang krimen ay bunga ng matagal na iisang panig ng agresyon, isang sistematikong kontrol at matinding emosyonal na pressure na ipinataw ni Shirley kay Freddy.
Agad na naging pambansang balita ang kaso ni Shirley Silva, isang marahas na pag-atake sa loob ng mataong kainan. Nakunan pa sa kamera kasunod ng lantad na pag-amin. Lahat ito ay nakatawag ng matinding atensyon. Mabilis na naglabasan ang mga ulat mula sa mga pangunahing media. Ang mga headlines ay nakatuon sa kakaibang profile ng akusada. Isang babaeng kabataan na nagpatupad ng matinding karahasan sa harapan ng maraming saksi nang walang bakas ng emosyon. Habang lumalaki ang media coverage, nagsimulang kumapit ang ibang outlet sa istorya. Lumabas sa mga talk show, special na feature at panayam sa mga dating kakilala, kapitbahay at guro na nagbahagi ng pirha-pirasong alaala tungkol kay Shirley. Ngunit hindi lahat ng paglalantad ay pareho. May mga ulat na inilarawan siya bilang isang malamig at mapanganib na tao. Samantalang ang iba naman ay nagtangkang ipakita siya bilang bunga ng kahirapan, kawalan ng proteksyon at trauma mula sa murang edad. Sa social media, lalo pang lumalim ang hati ng opinyon. Pagkatapos mailabas ang footage ng investigasyon, ang pag-amin at ang mga larawan, naging mas mainit ang debate. Nahati ang publiko sa dalawang kampo. Yung una, mariing kumundi na kay Shirley. Tinawag siyang walang puso at likas na marahas. Yung ikalawa naman, sinubukang unawain ang kanyang mga ginawa sa mas malawak na konteksto ng kahirapan at pinagdaan ng trauma. Hindi nila pinawalang sala ang nangyari, ngunit ang tono ng ilan ay mas nakatuon sa pag-unawa kaysa sa paghuhusga. Sa gitna ng kaguluhan, nagsimula ang mga eksperto na suriin ang tinaguriang Shirley phenomenon. Itinuro ng ilang mamamahayag ang kaguluhan sa lipunan sa pagtanggap sa mga babae bilang pangunahing gumagawa ng karahasan, isang papel na karaniwang iniuugnay sa kalalakihan. Ang pagiging ulang emosyon ni Shirley, walang luha, walang pagsisisi, at walang kaba ay kumalaban sa mga panlipunang inaasahan at nagdala ng kakaibang kilapot. Lumabas sa mga pagsusuri mula sa mga komentarista gamit ang sosyologikal na lente. Ipinaliwanag nila na ang makakita ng isang babae na malamig at kalmado habang inaamin ng ginawa nang walang bakas ng takot o pagkakonsensya ay nakadarama ng hindi natural para sa marami. Ang ganitong persepsyon ang siyang nagtulak ng dalawang magkasalungat na reaksyon. Matinding pagtanggi mula sa iba at kabaliktaran paghahanga mula sa mga naakit sa mga taong lumalaban sa mga nakasanayang pamantayan. Kasabay nito, umusbong ang pampublikong debate tungkol sa etika ng paggawa sa isang akusada bilang cultural symbol. Ang tanong, tama bang gawing aesthetic ang isang taong nililitis para sa isang marahas na krimen? Muling pinaalala ng mga mamamahayag ang pinakapuso ng kwento. Sa kabila ng lahat ng ingay, isang tao ang nawala ang buhay sa harap mismo ng mga saksi. Bilang tugon, nagsimula ang ilang sektor na ibalik ang atensyon kay Freddie. Kumalat online ang kanyang mga larawan, mga alaala mula sa mga kakilala at mga tribute para sa kanya. Muli nahati ang publiko sa dalawang kampo. Samantala, nagsimulang ilipat ng mga media at internet culture analyst ang focus mula sa pagsusuring psikolohikal tungo sa kung paano tinuturing ang aggression sa online world. Napansin nila na ang mga digital na nilalaman ay mabilis na nawawala ng orihinal na konteksto. Sa halip na harapin ang masakit na katotohanan ng nangyari, ang publiko ay higit na nahumaling sa mga meme, video edits at stylized na imahe. Ang trend na ito ay nagbura ng linya sa pagitan ng tunay na pangyayari at aliwan na nagdulot ng pagkasira sa bigat ng naganap. Bunga nito, ang kaso ni Shirley Silva ay lumampas na sa pagiging isang criminal trial lamang. Naging isang malaking social na phenomenon. Ang kanyang imahe ay hindi na nakaangkla sa katotohanan, mga kahihinatnan o sa alaala ng biktima. Sa digital space, ito ay nabuhay muli. Hinumog ng likes, shares at algorithm-driven attention. Ilang buwan matapos ang kanyang pagkakaaresto, nagsimula ang paglilitis kay Shirley Silva. Maayos at kumpletong naipresenta ang kaso. Malinaw ang mga paratang, isang sadyang pag-atake na isinagawa ng may premeditation gamit ang itinagong sandata sa isang pampublikong lugar.
Ang depensa naman ay sinubukan nilang bawasan ng kanyang pananagutan. Itinuro ng kanyang abogado ang mahirap na pagpapalaki, malupit na kapaligiran, kakulangan ng suporta at mga traumatikong relasyon na naranasan niya. Tinalakay rin ang mental health ni Shirley, ngunit tinanggihan ng korte ang kahilingan na muling buksan ang naunang psychological evaluation. Iginiit nila ang pinakamabigat na sentensya. Binanggit ang bigat at sinadya ng krimen at kawalan ng pagsisisi at ang panganib ng muling karahasan kung siya ay palalayain. Idinagdag din nila na ang malawak na media coverage ay nagpalala sa banta sa lipunan na dala ng akusada. Mabilis lamang ang trial. Ang mga testimonya ng saksi ay magkakatugma. Lahat ng pangunahing detalye ay nakumpirma. Itinatawag ng prosecution ang mga empleyado ng restaurant, malalapit na kaibigan ng biktima, at si Francisco, ang taong kalaunan, ay nagsumbong kay Shirley. Malaki ang naging papel ng salaysay ni Francisco tungkol sa kalmado at kontroladong kilos ni Shirley noong gabing yun. Pinatunayan nito na ang ginawa niya ay hindi bugso ng damdamin, kundi sinadya at pinag-isipan. Ang hatol, idinao sa isang closed session. Napatunayang guilty si Shirley Silva sa kasong premeditated murder. Binanggit ng korte ang ilang aggravating factors, ang kawalan niya ng pagsisisi, ang paraan ng pagkakagawa ng krimen at ang epekto nito sa publiko. Siya ay hinatulan ng habang-buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. May mga nagsabing patas at inaasahan ng hatol. Mayroon ding nagtanong kung dapat bang isaalang-alang ang kanyang kahirapan at nakaraan bilang mitigating factors. Nagpatuloy ang debate, ngunit ang legal na desisyon ay pinal. Si Shirley ay nahatulan. Siya ay inilipat sa isang maximum security correctional facility. Inilagay siya sa isang solong selda. May kaunting pakikisalamuha sa iba pang preso at mahigpit na binabantayan. Nananatiling pareho ang kanyang asal, tahimik, kontrolado at nakahiwalay. Ayon sa prison staff, hindi siya nagreklamo, hindi humiling ng bisita at hindi rin humingi ng tulong. Ang kanyang mga araw ay nagsisimula at nagtatapos sa katahimikan. Sinubukan ng mga psychologist ng kulungan na makipag-usap sa kanya, ngunit gaya ng dati, kakaunti lamang ang kanyang sinasabi. Nang muling tanungin kung nagsisisi ba siya, simple lang ang kanyang sagot, hindi. Wala nang dagdag na paliwanag. Hindi nagbago ang kanyang paninindigan. Hindi siya humiling ng kabutihan mula sa korte. At hindi rin naghanap ng retrial. Ang kanyang kalagayan ay inilarawan bilang matatag ngunit emosyonal na sarado. Nanatili siyang paksa ng publikong diskurso. Naging simbolo ng kontrobersya, case study sa media at isang bihirang president sa criminal justice. Tuloy na lumilitaw ang kanyang pangalan sa mga ulat ng mamamahayag, online discussions at maging sa mga akademikong pagsusuri. Kahit opisyal ng sarado ang kaso, nanatiling buhay ang epekto nito sa lipunan. Samantalang sa labas ng kulungan, nagpapatuloy ang buhay, isang buhay na hindi na bahagi si Shirley. Ang kanyang kapalaran ay tuluyang tinatakan ng korte, nakahiwalay, limitado at permanente. At sa lahat ng yun, hindi niya kailanman sinubukang questionin ang naging desisyon. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.